Ako po si Dr. Althea Ramos, isang babaeng doktor. Sa loob ng 35 taon ng aking masigasig na paggabay sa mga kababayang Pilipino na nasa edad 70 papaas sa kanilang laban sa diabetes at pag-aalaga sa kalusugan sa pagtanda, marami na akong nakitang kaso kung saan lumala ang sakit dahil lang sa mga nakagawi ang pagkain na akala natin ay ligtas. Ngayong araw, sa video na ito, ibubunyag natin ang 3 pinagbabawal na pagkain na hindi kailanman dapat isabay sa pagluluto ng tokwa upang maiwasan ang panganib ng mabilis na paglala ng kidney failure sakit sa bato. Pagkarinig nyo nito, marahil ay napapaisip kayo kung nagkaroon ba ng ganitong kombinasyon sa inyong pang-araw-araw na ulam. Minsan, ang mismong ugali natin sa pagtitimpla sa kusina o mga sabi-sabi mula sa nakatatandaang siya, mismong sikretong salarin na direktang nakakasama sa ating kalusugan. Ngunit huwag po kayong masyadong mag-alala, magdahan-dahan tayo, at unawain nating mabuti kung paano kumain ng masarap, ligtas, at magaan para sa ating tumatandang katawan. Bago tayo pumunta sa mga detalye, kung sa tingin nyo ay praktikal at madaling maunawaan ang mga kaalamang ibinabahagi ko ngayon, huwag po kayong mag-atubiling i-like at mag-subscribe sa aking channel. Ang maliit na aksyong ito ay magiging malaking motibasyon upang maibahagi ang mga kapaki-pakinabang na video na ito sa mas maraming pasyente. Tulad po ng inyong alam, ang tokwa ay matagal nang pinupuri bilang isang napakagandang mapagkukunan ng plant-based protein. Ito ay malambot, madaling matunaw sa tiyan, at lalong mainam para sa mga may diabetes dahil nakakatulong itong patatagin ang blood sugar. Subalit, may isang nakababahalang katotohanan na maraming mga Pilipinong nakatatanda ang nagkakamali ng matindi sa paghahalo ng mga sangkap sa pagluluto. Ang hindi sinasadyang paghahalo ng tokwa sa mga kalaban nitong sangkap ay direktang lilikha ng mga namumuong chemical precipitate na hahantong sa pagkakaroon ng bato sa bato, kidney stones, at magdudulot ng matinding pagbaba sa kakayahan ng mga bato na salain ang dugo na humina na nga dahil sa katandaan at iba pang sakit. Ang mga bato ng isang taong may diabetes ay hirap na sa pang-araw-araw na paglilinis ng katawan. Parang awa nyo na po, wag na natin itong pahirapan pa dahil lang sa maling kinakain natin. Huwag po muna kayong aalis sa video na ito dahil ipapakita ko ang mga partikular na pagkaing bawal na kadalasang hindi namamalayang ginagawa sa maraming kusinang Pilipino. Noong nakaraang linggo lamang, may tinanggap kaming pasyente sa klinika, si Tito Jun, 62 taong gulang. Na-admit siya sa ospital na nakakaranas ng matinding pananakit sa ibabang bahagi ng likod, pinagpapawisan ng malamig, at nang suriin, parehong tumaas ng abnormal ang kanyang blood sugar at creatinine sa dugo. Pagkatapos ko siyang kapanayamin ng mabuti, nalaman ko na dahil sa sobrang pressure sa pagdadiet dahil sa diabetes, palagi pala siyang kumakain ng tokwa na tinalburan ng maraming dahon ng sibuyas, spring onions at sabaw na tokwa na may kasamang spinach, polonchay, sa loob ng 6 na buwan. Hindi niya alam na ang akala niyang napakalusog na kombinasyon na ito ay palihim na lumilikha ng napakaraming namumuong kristal. Naipon ito araw-araw, bumara sa urinary tract, at nagdulot ng acute kidney failure. Kinukuwento ko ito upang makita ninyo na minsan, ang sakit ay hindi basta-basta dumarating mula sa langit, kundi nagmumula sa mismong plato na nakasanayan nating kainin araw-araw. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Mamaya ay ipapangako kong ituturo ang detalyadong solusyon upang masarap at ligtas pa rin ang ating pagkain. Ang unang pinagbabawal na pagkain na pinakamadalas makita sa mga hapagkainang Pilipino ay ang dahon ng sibuyas, spring onions, scallions na niluluto kasama ng tokwa. Sigurado akong marami sa inyo ang magugulat sa sinabi ko, tama po ba? Kasi naman, ang pritong tokwa na nilagyan ng ginigisang dahon ng sibuyas o ang sabaw ng tokwa na may kamatis at binudburan ng sariwang dahon ng sibuyas ay naging bahagi na ng mga simpleng ulam natin. Lalo na sa mga may diabetes, ang tokwa na may dahon ng sibuyas na inihain kasama ng brown rice ay nakakaganang kainin at nagbibigay ng kapanatagan dahil akala natin ay tama at malusog ang ating diet. Ngunit ang akala nating perpektong kombinasyon sa panlasa na ito ay may dalang hindi inaasahang panganib para sa ating mga bato. Ipapaliwanag ko po ito ayon sa siyensya para mas madali ninyong maintindihan. Ang dahon ng sibuyas ay may mataas na nilalaman ng oxalic acid, habang ang tokwa naman ay sagana sa calcium. Kapag nagtagpo ang dalawang sangkap na ito sa ating tiyan, agad silang magkakaroon ng chemical reaction at bubuo ng bagong sangkap na tinatawag na calcium oxalate.
Tulad ng nakikita ninyo sa screen, ang reaksyong ito ay lumilikha ng calcium oxalate na nagiging kidney stones. Ang namumuong ito ay isang uri ng matigas na kristal na hindi kayang sipsipin o tunawin ng ating katawan. Dahil hindi ito kayang prosesuhin ng sikmura, ipapasa nito ang buong pasanin sa mga bato, kidneys, upang ilabas sa katawan. Sa mga malulusog na kabataan, nakakapagod na itong ilabas. Paano pa kaya sa mga nakatatanda, lalo na sa mga tito at tita na may diabetes? Ang kakayahan ng ating mga bato na maglinis ng dugo, na mahina at sensitibo na, ay mapipilitan pang mag-overwork para lang mailabas ang mga matitigas na kristal na ito. Marami po sa atin ang nag-iisip at nagsasabing, nagluto naman ako ng isang malaking kaldero ng sabaw o nagprito ng isang buong plato ng tokwa. Konting dahon ng sibuyas lang naman ang nilagay ko pampabango. Wala namang epekto yan. Paano magkakasakit? Pero mga tito at tita, ang paunti-unting pag-iipon araw-araw na akala natin ay ligtas, ay siyang unti-unting pumapatay sa ating mga bato. Ang agarang resulta nito ay ang matinding pananakit sa balakang, hirap at hapdi sa pag-ihi, dysuria, at ang pinakamapanganib sa lahat, para sa mga may mataas na blood sugar, ang komplikasyon ng acute kidney failure ay mas mabilis na aatake ng doble o triple kaysa sa normal. Ngunit ang magandang balita ay laging may kakayahan ang ating katawan na gumaling kung alam natin kung paano baguhin ang mga maliliit na nakagawian. Upang maitama ito, simula bukas, subukan ninyong palitan ang dahon ng sibuyas ng kaunting white onion, red onion, o kinchay kapag nagluluto ng tokwa. Tiyak na mananatiling mabango, masarap, at higit sa lahat, ligtas ang inyong pagkain. Sinong nanonood ngayon ang madalas magluto ng tokwa na may dahon ng sibuyas para sa pamilya? Mangyari po na mag-iwan ng numerong 1 sa comment section at ibahagi ang inyong karanasan upang malaman ko at magtulungan tayong tanggalin ang ugaling ito simula ngayong araw. Ang pangalawang pinagbabawal na pagkain na gusto kong bigyang diin ngayon ay ang spinach o madalas tinatawag na polonchay sa ilang pamilihan. Nakakagulat dahil ang berdeng gulay na ito ay madalas purihin bilang hari ng nutrisyon sa hapagkainan. Sagana ito sa vitamins, mabuti para sa paningin at puso, at laging kasama sa mga ideal diet menu. Ngunit nakakalungkot isipin na ito pala ang mahigpit na kaaway ng ating paboritong tokwa. Ipapaliwanag ko po ito mula sa medikal na pananaw para mas madaling maintindihan. Kung kanina ay sinabi kong ang dahon ng sibuyas ay may oxalic acid na nakakasama kapag hinalo sa calcium, dito sa spinach, mas higit na napakarami ng oxalic acid umaabot pa ng 10 beses kaysa sa ilang pirasong dahon ng sibuyas. Kapag kumain kayo ng spinach kasama ng tokwa, isang matinding chemical reaction ang mangyayari sa inyong sikmura. Ang napakaraming oxalic acid sa gulay ay didikit ng matindi sa saganang calcium ng tokwa. Hindi lamang nito sinisira ang mahalagang calcium na kailangan ng mga nakatatanda upang maiwasan ang osteoporosis, kundi mas mapanganib pa. Ang kombinasyong ito ay direktang magbabaon ng napakaraming matitigas na calcium oxalate stones sa inyong dalawang bato. Napatunayan na ng lahat ng siyentipikong pag-aaral ang matinding pinsala ng kombinasyong ito sa ating urinary system. Pagkatapos nating maintindihan ang masamang epekto ng dahon ng sibuyas, dapat din nating ilagay ang spinach sa ating blacklist para mapigilan ang panganib ng kidney stones sa ating mga pagkain. Ang pinakamadalas na pagkakamali rito ay nakasanayan na ng maraming pamilyang Pilipino na magluto ng sabaw na tokwa na may spinach dahil presko ito at madaling lunukin at tunawin. Ang nagiging resulta nito, hindi lang natin inaalis ang tsansang makakuha ng calcium para sa buto at kasukasuan, kundi tayo pa mismo ang nagdadala ng masakit na sakit sa bato, kidney stones. Para sa mga may diabetes, kapag humina na ang bato, magdudulot ito ng napakaraming mapanganib na komplikasyon na aabot pati sa presyon ng dugo at puso. Alam ko po na sa pagdadayat ng may diabetes, paikot-ikot lang tayo sa ilang gulay at tokwa, kaya minsan gusto nating maiba ang lasa. Ano ang solusyon? Kung gusto nyo pa rin kumain ng spinach, siguraduhin pong ilubog muna ang gulay sa kumukulong tubig, blanching, ng mga 1 hanggang 2 minuto bago ito isabaw o igisa. Ang kumukulong tubig ay tutulong upang matunaw at maalis ang nasa 10% ng nakalalasong oxalic acid. Gayunpaman, para sa pinakaligtas at walang sakit sa ulo, magluto na lang po kayo ng tokwa kasama ng mga ligtas na gulay na pamilyar sa atin tulad ng pechay, malunggay o repolyo. Isipin nyo na lang po humihigop kayo ng masarap na sabaw ng tokwa na may giniling na baboy at malunggay sa tanghalian. Magaan sa tiyan, ang mga bato nyo ay parang nakakahinga ng maluwag
dahil hindi kailangang magsala ng matitigas na namuong kristal at ang blood sugar pagkatapos kumain ay nananatiling matatag. Marahil nagtatanong kayo, bukod sa dalawang gulay na ito, may iba pa bang bawal isabay sa tokwa? Huwag po kayong aalis dahil ang pangatlong bawal na pagkain ay ang pinakamapanganib na nakagawian para sa kalusugan na hindi namamalayang nagdadala ng kapahamakan. Ang pangatlong bawal na pagkain na siya ring pinakamapanganib na maling paraan ng pagpapalusog na babanggitin ko ngayon ay walang iba kundi ang pulot, honey. Alam ko pong maraming nakatatanda, lalo na ang mga may diabetes, ay may nakagawian na gumamit ng purong honey bilang pamalit sa puting asukal sa kanilang tsaa o umiinom ng isang basong maligamgam na tubig na may honey para linisin ang tiyan, detox. Minsan pa nga, pagkatapos mag-ehersisyo sa umaga, dumadaan tayo sa kanto para bumili ng taho o uminom ng soya milk, tapos pag-uwi sa bahay ay iinom pa ng tubig na may honey. Kung titimbangin, ang honey ay isang kilalang tradisyonal na gamot, at ang tokwa o soya naman ay napakagandang mapagkukunan ng nutrisyon. Subalit, kapag kinain ng magkasabay o magkasunod agad, lumilikha sila ng napakalasong chemical reaction para sa ating digestive system. Tunog baliktad po ano? Dalawang masustansyang pagkain. Kapag nagsama, dapat doble ang lusog, ngunit nagiging lason pala. Ngayon ay alamin natin kung bakit nangyayari ang kakaibang bagay na ito. Ayon sa siyensya, ang honey ay may napakaraming komplikadong active enzymes, habang ang tokwa ay napakasagana sa minerals at plant proteins. Kapag ang dalawang grupong ito ay nagtagpo sa asido ng ating sikmura, ang mga enzymes sa honey ay magkakaroon ng malakas na reaksyon sa protina ng tokwa na magiging dahilan para mamuo, masira ang estruktura ng protina, at hindi matunaw. Marami sa inyo ang nagtatanong, Doktora, paano kung nakakain na ng tokwa at honey ng sabay? Ano ang magiging reaksyon ng katawan? Mararamdaman ba agad? Ang tapat na sagot ko po ay oo, mararamdaman nyo ito agad. Iba ito sa kidney stones na palihim na naiipon. Ang agarang resulta ng kombinasyong ito ay ang labis na kabag, paglaki ng tiyan, labis na pagiging hindi komportable, at ang mas malala ay acute diarrhea, matinding pagtatae. Ngunit ang pinakanakakatakot ay hindi lang nagtatapos sa pagtatae. Para sa mga may diabetes, ang sirang sistema ng panunaw ay direktang makakaapekto sa kakayahan ng katawan na sipsipin ang mga gamot pampababa ng blood sugar na iniinom ninyo araw-araw. Ang gamot na ininom ay hindi sasama sa dugo at mailalabas lang sa katawan na magiging dahilan ng biglaang pagtaas at pagbaba ng blood sugar sa araw na iyon na napakadelikado. Ang mga taong dapat lalong mag-ingat at iwasan ng lubusan ang kombinasyong ito ay ang mga may history ng mahinang sikmura, acid reflux, GERD, o yung mga nasa yugto pa lang na hindi pa matatag ang blood sugar. Pagkarinig nito, marahil marami sa inyo ang medyo natatakot na at nangingiming kumain ng tokwa, tama po ba? Ngunit huwag po kayong mag-alala, wala pong kasalanan ang tokwa, nasa paraan lang natin ng pagkain. Patuloy lang pong manood dahil sa susunod na bahagi, pagsasama-samahin ko ang lahat ng mga golden rules, gintong alituntunin, sa tamang pagkain ng tokwa, para makuha ninyo ang buong nutrisyon upang humaba ang buhay. Maging malusog nang hindi natatakot sa komplikasyon. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang medikal na datos kamakailan, mayroong nakakaalarmang sitwasyon sa atin ngayon. Higit sa 60% ng mga pasyenteng may diabetes na edad 15 pataas ay humaharap sa panganib ng maagang kidney failure at ang pinag-uugatan nito ay ang mismong maling nakagawiang pagkain araw-araw. Maraming tito at tita natin ang natatakot kumain ng karne at natatakot sa kolesterol, kaya lumilipat sa pagiging vegetarian, inaabuso ang plant protein mula sa tokwa nang hindi iniisip ang ligtas na dami nito. Sinasabi natin sa sarili na mas maganda kung puro gulay at plant-based food ang kinakain, mas magaan, pero ang totoo, labis na nahihirapan ang ating mga bato sa pagpilit na salain ang sobrang proteinang iyon. Upang tuluyang malutas ang problemang ito, ilapat agad ang napakasimple at madaling tandaan na checklist na ito mula sa akin, Dr. Althea Ramos. Tungkol sa oras at dami, dapat ninyong unahin na kumain ng tokwa sa almusal o tanghalian lamang. At bawat kain ay dapat nasa 100,150 grams lang, katumbas ng 1 hanggang 2 maliliit na hiwa. Cubes ng tokwa lamang. 2. Tungkol sa tamang paraan ng pagluluto. Tuwing mainit na panahon, maglaga lang kayo ng tokwa at isabay sa sabaw ng malunggay o pechay para magaan sa tiyan. Kapag naman malamig ang panahon o umuulan,
Maaari kayong magluto ng tokwa na may toyo, hindi masyadong maalat, na may kasamang wood ear mushroom tenga ng daga, at budburan ng konting itim na paminta para mapanatiling mainit ang tiyan at mapabuti ang panunaw. Marahil napapaisip na rin kayo ngayon kung sino ang mga talagang hindi pwedeng kumain nito. Pwede ba sa lahat ng may diabetes ang kumain ng tokwa sa hapagkainan? Ang tapat ko pong sagot ay hindi. Kahit gaano pa kaligtas ang tokwa, nakadepende pa rin ito sa pangangatawan ng tao at iba pang mga sakit na nararamdaman niya. Ipinapakita sa malalalim na pag-aaral na ang mga taong may gout na madalas makaranas ng pananakit ng kasukasuan, mga taong may hypothyroidism, at lalo na ang mga na-diagnose na may stage 3 chronic kidney disease pataas, ay dapat iwasan ng lubusan ang pagkaing ito. Dahil sa stage na iyon ay malubha na ang pinsala sa mga bato. Kapag patuloy kayong kumain ng protina mula sa soybeans, mas mapapabilis ang paglala ng inyong sakit. Isa pa po, nais ko pong maglagay ng matinding paalala rito para hindi kayo magkamali. Ang tokwa o anumang masustansyang pagkain, sa huli, ay suporta lamang upang mapabuti ang kalusugan. Hinding-hindi nito mapapalitan ang mga iniresetang gamot o ang medical plan ng inyong doktor. Kailangan nyo pa ring uminom ng gamot sa tamang oras at sa tamang dosage. Marami po sa inyo ang baka nalulungkot at nagtatanong sa sarili. Kung may sakit na ako at hindi makakain ng tokwa, mayroon pa bang ibang plant-based protein na mas magaan sa sikmura at bato ko, doktora? Huwag po kayong mag-alala, bawat problema ay may solusyon. Ibubunyag ko na ang magandang sagot para dyan. Alam ko po na ang pagdadayat ng isang taong may diabetes ay sadyang napakahirap at maraming isinasakripisyo. Araw-araw, kapag nakaharap sa plato, natatakot kumain ng baboy dahil sa kolesterol, natatakot sumubo ng kanin dahil baka tumaas ang blood sugar. At ngayon, narinig nyo pa mula sa akin na kailangan iwasan ang mga pamilyar na paraan ng pagluluto sa simpleng tokwa. Siguradong marami sa inyo ang makakaramdam ng kaunting pagkadismaya at hirap sa pag-isip ng ulam araw-araw. Pero mga kababayan, mas mabuti nang baguhin natin kahit konti ang ating nakagawian sa pagtimpla ngayon. Mas mabuti nang mag-ingat at alisin ang ilang piraso ng dahon ng sibuyas o maglaan ng oras para ilubog sa mainit na tubig ang spinach. Kaysa makalipas ang ilang taon ay gumastos tayo ng daan-daang libong piso para sa napakasakit na dialysis at paggamot sa bato. Kung sa kasamaang palad ay nabibilang kayo sa grupo ng may sakit sa bato o gout na hindi pwedeng kumain ng tokwa, maaari ninyo itong palitan ng protina mula sa mga kabute tulad ng shiitake mushroom o button mushroom, o kaya ay unahin ang protina mula sa mga isda tulad ng pinasingaw, steamed, na bangus o tilapia. Ito ay mga napakaligtas at masustansyang pagkain, magaan sa sikmura, at hindi nakapagpapabigat sa trabaho ng mga bato. Kailanman ay maaari kayong magtiwala at sumama sa akin, kay Dr. Althea Ramos. Ipinapangako kong palagi akong magsisikap na humanap at magdala sa inyo ng pinakatumpak na medikal na solusyon na madaling gawin, mura, at epektibo mula mismo sa inyong sariling kusina. Kung nakikita ninyo na talagang mahalaga at may pakinabang ang video na ito ngayon, tulungan niyo po akong i-click ang share button. Ipadala agad ang video na ito sa inyong mga family group chat sa Messenger o Viber, o sa inyong mga kaibigang nakatatanda na may high blood pressure, diabetes o sakit sa kasukasuan upang sama-sama nating maiwasan ang mga mapaminsalang pagkakamaling ito. Kaya, sa pamamagitan ng nagbibigay babala na kwento ni Tito Jun sa simula ng video, ngayong araw ay itinanim natin sa ating isipan ang 3 pagkaing mahigpit na ipinagbabawal na isabay sa tokwa. Ang dahon ng sibuyas, spinach, polonchay, at pulot honey. Sa pamamagitan lamang ng maliit na pagbabago sa paraan ng pagluluto at pag-iwas sa nakakatakot na mga kahihinatnan tulad ng kidney stones at acute diarrhea, mapoprotektahan ninyo ang inyong mahalagang bato at mapapanatili ang inyong ipon at yaman sa panahon ng inyong pagtanda. Kung iisiping mabuti, mula pa kanina, sa 3 pinagbabawal na pagkain na nabanggit, alin kaya doon ang madalas na hindi namamalayang nagagawa sa inyong kusina? Huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod na videos. Ako po si Dr. Althea Ramos, humihiling ng mabuting kalusugan at kapayapaan para sa inyong lahat at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video.